Sumala sa Daniel 11, bersikulo 3 ug hangtod 2, isaysay nako ang mensaheng ang rebolusyong makabayo ug ang dakilang kapihayaan. Mahaba ang pamagat, di ba? Ang rebolusyong makabayo at ang dakilang kapihiyatan. Ano ang pinag-usapan sa tekstong atong binasa? Medyo misteryoso, di ba? Bueno, ang tinutukoy nito ay isang napakasamang haring Griego na nagngangalang Antiochus Ikauno. At binansagan niya ang kanyang sarili na Epipanis. Kaya ang kayang buong pangalan ay Antiochus Ikausim Epiphanes. Kaya anong ibig sabot ng mga Epiphanies? Nangangahulugan ito ng pagpapakita ng Diyos. Kaya binansagan niya ang kanyang sarili na ang pagpapakita ng isang Diyos. Sa madaling salita, sinasabi niya na para siyang isang Diyos. Siya'y Diyos. Kaya malamang isa siya sa pinakamasamang hari noong panahon ng dinastiyang Seleucid na ito. At ang teksto ngayon ay isang propesiya tungkol sa kung ano ang gagawin ng lalaking ito sa hinaharap. Kaya ano ang kinalaman nito sa atin ugman? Bakit natin ito natututunan? Una sa lahat, dahil nasa ika-6 na aklat ito ng seryeng History of Redemption. Ngunit, mayroon ding mahalagang mensahe rito na kailangan nating malaman ngayon. Kaya binambanggit ng Biblia ang tungkol sa malaking kapighian sa mga huling panahon, tama ba? At sinasabi sa atin ng Biblia na habang papalapit tayo sa mga huling araw, kailangan nating maging handa para dihan. Pero wala talaga tayong masyadong alam tungkol sa dakilang kapihatian. At marami sa impormasyon tungkol sa malaking kapighatian ay talagang nagmumula sa mga pangyayaring naganap noong panahon ng paghahari ng lalaking to, itong si Antiochus IV Epiphanes. Kaya ang taong ito ay isang paglalarawan ng Antikristo na daratong sa mga huling panahon. Kaya siya, ang kaniyang buhay ay nagpapakita sa aton kung ano ang magiging katulad ng Antikristo. Kaya una, ano ang dakilang kapihatian? Alamin muna natin ang tungkol dyan. Minsan, tinatawag din itong 7 taong dakilang kapighatian dahil sa aklat ni Daniel, binabanggit nito ang 7 taong panahong ito kung saan magkakaroon ng ganitong uri ng kakilakilabot na kapighatian para sa mga mananampalataya, isang kapighatian na hindi pa naging ganito kasama simula pa noong simula ng mundo. Sa Mateo 2:4, duha-usa, miingon si Jesus na adunay dakong kasakit nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon ug dili na mahitabo pag-usab. Mao kini ang dakong kasakit sa katapusan. At ito ay magiging isang kapihatian na mangyayari bago ang pagbabalik ni Kristo. At ang 7 taong dakilang kapihiyataan. Masama ang lahat ng ito, ngunit lalo na sa huling kalahati, sa ikaduhang kalahati, sa ikaduhang 3 at kalahating taon, magiging mas mapaminsala pa ito. Yan ang ipropesiya ni Daniel sa Daniel, Kabanata 9, talata 20. Sabi niya, at gagawa siya ng matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. Kaya ang 1 linggo rito ay hindi tumutukoy sa 1 linggo ng mga araw, kundi 1 linggo ng mga taon. Kaya 7 taon yan, di ba? At sinam, siya rito, ito, siya ang Antikristo. Kaya't ang Antikristo ay makikipagtipan sa marami sa loob ng 1 linggo, ngunit sa kalagitnaan ng linggo, kaniyang itipigil ang paghain at ang handog na butil. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isa na siyang sisira. Hantang sa ganap na pagkawasak, ang itinakdang pagkawasak ay ibubuhos sa maya siyang nagpapangayari ng pagkasira. Kaya nakikita mo rito, nakasaad doon sa kalagitnaan ng linggo. Ano ang gagawin niya? Ihinto na niya ang mga sakripisyo at mga handog. Ano ang sakripisyo at mga handog? Sa termino ngayon, iyan ay pagsamba. Kaya sa kalagitnaan ng 7 taong iyon,
ipipigil niya ang lahat ng pagsamba. Kaya nga sinabi kong mas magiging kakilakilabot ang pangalawa o ang huling 3.5 taon. Mas mapaminsala sana iyon. Kaya ganito dapat ang hitsura nito. Sabihin nating ito ang 7 taong dakilang kapigahayan. Sa gitna mismo, ang Antikristo. Ito ang katapusan ng lahat ng pagsamba. Kaya sa huling 3.5 taon na ito, hindi ka maaaring magsimba, hindi ka maaaring sumamba, at walang salitang ipinapahayag. Tanging ang salitang na natutunan mo, ang pananampalataya sa iyong puso, ang siyang magpapalakas sa imo sa huling 3.5 taon na ito. Kaya naman ito ay isang kakilakilabot na pagsubok. At kung titingnan mo ang Mateo 24, iyan ang turo ni Jesus tungkol sa mga huling panahon. At hindi natin pinag-uusapan ng kabanatang iyan, pero hayaan mo akong magbigay ng maikling buod. Ang Mateo 24, mga bersikulo 4 hanggang 14, ay mga unang 3.5 taon dito. At pagkatapos ay Mateo 24, mga bersikulo 15 hanggang 28. Mga huling 3.5 taon. Ano kaya iyon? Pangyayaring siyang simula ng huling 3.5 taon dito mismo? Ano yung linyang madhapi? Bueno, iyan ang Mateo Kabanata 24, versikulo 15. Sige, Mateo, ipinapakita sa atin sa Kabanata 24, talata 15, kung ano ang linyang naghati, kung ano ang nagsisimula, at kung ano ang nagmamarka sa simula ng huling 3.5 taon. At ano ang sinasabing talata? Sa Mateo 24, versikulo 15, sinasabi, "Kaya't pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ni Daniel na propeta na nakatayo sa dakong banal, ay unawain ang mambabasa. Unsay angay sapton sa magbabasa? Matud ni Jesus, ani na ang katapusan. Ang katapusang 3 katuig ug tunga magsugod na." Kaya ano itong kasuklam-suklam na paninira na nakatayo sa banal na dakong banal? Kahit ang mga salita ay natakahirat. Ibig kong sabihin, hindi mo talaga maintindihan ang ibig sabihin niyan, di ba? Kaya nga gamiton natin si Antiochus ang pang-apat at ang kayang ginawa para subukang ipaliwanag ang ibig sabihin nito. Maging sa teksto ngayon sa Daniel Kabanata 11, talata 31, binanggit dito ang tungkol sa isang taong magtatatag ng kasuklam-suklam na paninira. Tama ba? Kaya tingnan natin ang ginawa ni Antiochus I5. Kaya, sino ang lalaking ito? Si Antiochus III. Siya, gaya ng sabi ko, para siyang pinakamasamang hari noong panahon ng mga Griyego. Siya ay bahagi ng dinastiyang Seleucid. Ang dinastiyang Seleucid noong panahong ito ang may kontrol sa halos buong gitnang silangan, kabilang ang kilala natin ngayon bilang Israel, tama ba? At kaya, naghari ang lalaking ito mula 175 BC hanggang 163 BC. Anong ginabuhat niya? Tulad ng propesiya sa Daniel, ipinagbawal niya ang lahat ng pagsamba kay Yahweh. Alam mo na, ang pagsambang Hudyo. Ipinagbabawal niya ang panginili ng araw ng Sabat, tama ba? Ngayon, ipinagdiriwang natin ang linggo bilang atong Sabat. Bawal na yan. Pinagbawalan nila ang mga Hudyo na magpatulay. At ipinagbabawal niya ang lahat ng iba pang gawaing pangreliyon. Ipinagbawal niya ang lahat ng iyon. At pagkatapos, noong 167 BC, ginawa niya ang napakahalagang bagay. Itinatag niya ang kasuklam-suklam na paninira. At ano iyon? Naglagay siyang imahe ni Zeus, di ba? Alam mo, ang Diyos na Griego na si Zeus, tama ba? Naglagay siya imahe ni Zeus sa banal na lugar. Alam mo, itong lalaking ito, si Zeus, yung lalaking may kidlat, di ba?
Kaya pumasok siya sa templo, sa banal na lugar kung saan tanging ang mga pari lamang ang maaari pumunta. At itinayo niya ang imaheng ito ni Zeus at sinabihan ang lahat na yumukod dito. Kaya ang estatwang iyon ni Zeus ay nakatayo sa banal na lugar sa loob ng 3 taon mula 167 hanggang 164 B. At sa panahong ito, habang si Antiochus I ang hari, ang mga Israelita ay may tatlong napakasamang mataas na saserdote. Ang kanilang mga pangalan ay Jason, Menelao, at Alchenes. Nagpunta sila ng sunod-sunod. Una, si Jason ang mataas na pari at pagkatapos ay si Menelaos at pagkatapos ay si Alkimiko. Ang sama talaga ng loob nilang tatyo. Halimbawa, nagbigay si Jason ng suhol kay Antiochus ikaupang maging mataas na saterdote ito sa sarili niyang kapatid. Si Menelaos ang mataas na pari nang sabihin ni Antiochus iupa. Gusto kong pumasok sa iyong templo at gusto kong maglagay ng estatwa ni Zeus sa iyong banal na lugar. At sabi niya, sige pumasok ka. Maligayang pagdating. Siya ang lalaking nagdala kay Antiochus sa banal na lugar. Malinaw na sinasabi ng Biblia na mga pari lamang ang maari pumasok dion, hindi ba? Walang hentel ang maaring makapasok sa banal na lugar, lalo na kung gusto nilang magtayo ng estatwa ng Diyos-Diyusan, hindi ba? Pero ginawa niya ang lahat ng ito. Para maging mabiti ang pakikitungo niya sa hari, mapasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kumita siya ng maraming pera. Ganon din naman talaga ang alchemist, kaya nagkaroon tayo ng tatlong napakasamang mataas na saserdote ng sabay-sabay habang si Antiochus I ang hari. Katulad iyan ng sitwasyon noong naganap ang Rebolusyong Macabeo. Kaya, pangatlo, tingnan natin ang Rebolusyong Macabeo. Kaya nang itinayo ni Antiochus I ang imahe ni Zeus, iyon ay parang tugatog ng kanyang mga kakilakilabot na bagay. Yun pa ang pinakamataas na sandali ng masamang haring ito. At sa panahong iyon, ang mga Hudyo ay nahati sa 2 grupo. Isa ay mabuti, isa ay hindi. Kaya, ayon sa Daniel 11, talata 32, sinasabi nito, sa pamamagitan ng mga mapapanuring salita, kaniyang babaguhin sa kasamaan, yaong mga gumagawa ng masama laban sa tipan. Ipo ang masamang grupo, iyan ang unang grupo. At makikinig sila kay Antiochus Ikatsa at susunod sila sa kanya. At pagkatapos ay ang pangalawang grupo, sinasabi nito, ngulit ang bayan na kakakilala sa kanilang Diyos ay magpapakita ng lakas at sila ay kikilos. Ito ang magandang grupo, di ba? Ngayon, ang aklat ng Daniel ay isinulat noong mga 500 BC. At ang Rebolusyong Macabeo at si Antiochus IV ay naganap noong mga bandang 160 BC. Tama ba? 164 B. Kaya parang 400 taon na ang lumipas bago nagpropesiya si Daniel tungkol sa mga nangyayari. Ano kaya ang mangyari? Kaya nang itayo nila ang kasuklam-suklam na paninira, ang imahe ni Zeus sa templo. At ipinadala niya ang lahat ng kaniyang mga sundalo sa buong Israel upang magtayo ng isang altar para sa kanilang mga Diyos na Griego. At gusto niyang pilitin ang lahat na yumuko at sumamba sa kanila. At doon nangyari ang isang maliit na pamilyang ito sa isang bayan na tinatawag na Mudani. Lumaban. Ito ay isang pari na nagngangalang Matapias.
Kaya nang dumating ang mga sundalong Seleucid at sinubukang silang pilitin na sumamba sa mga Diyos ng mga pagano, siya ay lumaban. Lumaban siya. At pinatay niya talaga ang mga sundalong iyon. Yan ang simula ng Rebolusyong Makabeyo. Kaya ang ginawa ang lalaking ito ay dinala niya ang kanilang pamilya sa kabundukan at nagsimula silang lumaban sa pamamagitan ng pakikidigmang gerilya. Alam mo kung ano iyon, di ba? Kapag mas maliit at mas mahina ang grupo mo, gusto mong magtago sa mga bundok at gusto mong umatake. Kapag madilim na lang o kapag hindi pa sila handa para subukang tumakas mula sa mas malalaking puwersa nila. Tama ba? Kaya iyon ang ginawa nila. At di nagsimula ang rebolusyon. Ngunit si Mateos ay namatay ng maaga sa rebolusyon. Kaya nang siya ay mamatay, ang kaniyang ikatlong anak na lalaki na nagngangalang Judas Macabe ang pumalit sa pamumuno ng rebolusyon. Kaya nga naton tinatawag na Rebolusyong Makabeyo. Dahil sa palayaw ni Judas, ito ang kanyang palayaw at ang ibig sabihin nito ay martilyo. Ipinapahiwatig nito kung gaano siya kalakas noon. Kaya nakipaglaban sila sa imperyong Griego ng halos 3 taon. Sila ay tulad ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo noong panahong iyon. At nanalo sila pagkatapos ng 3 taon. Kaya noong 164 BC, eksaktong 3 taon pagkatapos, ang imahe ni Jesus ay inilagay sa banal na lugar. Natalo ni Judas Macabe at ng kanyang grupo ang mga Seleucid. At noong ika-25 araw ng buwan ng Kislev, kay naku sa kalendaryong Hebreyo ay ang ikasiyam na buwan, ngunit para sa atin, ito ay sa panahon ng taglamig, bandang Disyembre. Nabawi nila ang Jerusalem. Nabawi nila ang templo at nagdaos sila ng 8 araw na kapistahan upang muling ialay ang templo sa Diyos. Kaya nilinis nila ang buong templong, sinira nila ang imahe ni Zeus, at sinindihan nila ang lahat ng kandila, lahat ng ilaw. Ang sila'y nagdaos ng isang kapistahan sa loob ng 8 araw at sinamba nila ang flus at muli nilang inialay ang templo. At mula sa sandaling iyon, ang 8 araw na iyon ay ipinagdiwang bilang kapistahan ng pagtatalaga. Nasa Biblia naman talaga yan, di ba? Kaya kung titingnan mo sa Juan Kabanata 10, mga bersikulo 22 at 23, sinasabi nito, "Nang panahong iyon, naganap ang kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem. Taglamig noon, at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon." Nakikita mo yan? Taglamig nga yun. Kaya bandang Disyembre para sa amon, iyon ang kapistahan ng pag-aalay. At ipinagdiwang ni Jesus ang piging na ito. Kaya nga siya pumunta sa Jerusalem, sa templo, upang gunitain ang ginawa ni Judas Macabe at ng kanyang pamilya kung paano nila natalo si Antiochus Ivan at ang kanyang mga puwersa at kung paano nila nabawi ang templo at muling inialay ito. Isinugal niya ilang kanulang buhay para gawing iyon. Kahit nga ron, ipinagdiriwang pa rin ng mga Hudyo ang kapistahang ito. Mulit kilala na natin ito ngayon bilang Hanukkah. Sigurado akong narinig nyo na yan, di ba? Kapag ipinagdiriwang natin ang Pasko, kasabay din ang Hanukkah, hindi ba? Ang Hanukkah sa Hebreo ay nangangahulugang dedikasyon. Okay, at pinag-usapan natin ang ginawa nila noong 8 araw na iyon para muling ialay ang templo sa Diyos. Kaya iyan ang kwento sa Rebolusyong Makabeyo. Kaya ano ang nakatutubos na aral sa kasaysayan ng rebolusyong ito?
Gawas nun man nakasulod si Antiochus ilima sa templo tumot nining daot ang mga labong pare. Pananglitan, ang ngalan sa tao mao si Menelaos. Gipasagdan lang niya kining musulod sa balaang dapit. Kaya dahil ang haring hentil na ito na nakipagtulungan sa mataas na saserdote, nagawa nila ang lahat ng mga buhag na ito nang walang sinumong lumalaban. At gayang sinabi ko kanina, ang mga pangyayaring ito ay hudyat ng malaking kapigahian sa mga huling araw. At inihulang Biblia na may katulad na mangyayari. Sa dakong kasakitan, duha ka halimaw ang moabot sa pinadayag, usa, tres, usa matud pa. Ang dragon nagbarog sa baybayon. Umya, nakita ko ang halimaw nga naggula sa dagat. May napulo ka sungay og pito ka ulo. May napulo ka korona sa iyang mga sungay, og may mapasipalahong mga ngalan. Kaya ang unang halimaw na ito ay ang halimaw na nagmumula sa dagat. Ang pamalawang halimaw ay nasa pahayag, Kabanata 12, talata 1. Sinasabi nito, pagkatapos ay nakita ko ang isa pang halimaw na umahon mula sa lupa. At siya'y may dalawang sungay na parang sa isang kordero. At siya'y magsalita na parang sa isang dragon. Kaya ibig sabihin ba nito na sa panahon ng dakilang kapighiyatan, magkakaroon ng mga hayop na magwawala at apatay ng mga tao? Hindi, di ba? Kapag ang pinag-usapan ay isang halimaw, ang tinutukoy nito ay ang mga taong nahulog sa kasalanan, kaya sa awit, Kabanata 49, talata 20. Sinasabi nito, ang tao sa kanyang karangyaan, ngunit walang unawa, ay parang mga hayop na namamatay. Kaya magkakaroon ng dalawa, mga taong nagtutulungan upang usigin at atakihin ang mga nananampalatayang Kristiyano. Ang halimaw mula sa dagat ay sumisimbolo sa isang kapangyarihang pampolitika tulad ni Antiochus Upa. Isa siyang hari, di ba? Ang halimaw mula sa lupa ay tinatawag na bula ang propeta. Kaya isa siyang relihiyosong tao. Halimbawa, tulad ng mataas na saserdote na si Menelaos. Siyang mataas na pare pero hindi naman talaga, di ba? Isa siyang napakasamang tao. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya isa siyang bulaang propeta. Kaya't nagtulungan sila upang lapastanganin ang templo upang itayo ang kasuklam-suklam na paninira. Ayan ang sinusubukang ituro sa atin ng Biblia. Hindi lang ito magiging isang haring hentil. Ngunit ang hari ang makikipagtulungan sa bulaang propetang ito. Isa pang magandang halimbawa ay ang nangyari nung panahon ni Jesus. Noong narito si Jesus sa lupa, ang pangalan ng mataas na saserdote ay Caiphas, isa pang masamang tao, tama ba? At ang hari o ang gobernador noong panahong iyon ay si Poncio Pilato. Narinig na nating lahat ang tungkol sa kanya, di ba? Hindi sila naging palakaibigan, mumut naging palakaibigan sila sa isang dahilan upang patayin si Jesus. Nagtulungan sila upang ipako sa krus si Jesus. Kaya, halimaw mula sa dagat, halimaw mula sa lupa upang usigin si Heso Kristo. Halimaw mula sa dagat at halimaw mula sa lupa upang usigin sina Judas, Macabeo at ang mga tunay naman ng sampalataya. At ang nakakatuwa ay noong si Maniliaus ang mataas na pari, ginawa ng mga tao si Judas na hindi opisyal na mataas na pari. Bago nila nabawi ang templo, wala pa silang templo, pero gusto nilang isang mataas na saserdote, tama ba? Isang tunay, isang naniniwala. Kaya't sinabi nila, Judas, dahil ikaw ang aming pinuno, ikaw ang maging aming mataas na saserdote. Bueno, nung narito si Jesus sa lupa, si Caiphas ang mataas na saserdote. Ngunit sa paningin ng Diyos, hindi talaga siya ganoon. Sino ang ating tunay na mataas na saserdote? Si Jesucristo yan, di ba?
Kaya sa Hebreo Kabanata 4, versikulo 15, sinasabi sa atin ng Biblia sa Hebreo Kabanata 4, versikulo 15, ganito ang sinasabi, sapagkat wala tayong isang mataas na saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga bagay. Kung ano tayo, ngunit walang kasalanan. Siyempre, ang talatang ito ay tungkol kay Jesus, di ba? Kaya gaya nung nakikita mo, noong panahon ni Antiochus, noong panahon ni Jesus, nakikita natin kung paano nagaganap ang mga pangyayari. Kaya sinusubukan tayong turuan ng Biblia na may padron din to. Sa mga huling araw, magiging pareho lang din ang mangyayari. Kapag dumating ang dakilang kapihatian, magkakaroon ng isang kapangyarihang pampolitika at isang bulaang propeta na magtutulungan upang ilayo ang mga tao sa Diyos upang usigin ang mga mananampalataya. At hayaan silang talikuran ang kanilang pananampalataya. Kaya ipinapakita nito sa atin ang magiging simula ng mga mangyayari sa huling 3 at kalahating taon. Kaya ito ang dahilan kung bakit dapat nating pag-aralan ang salitang Diyos at dapat tayong manalangin at dapat tayong maging handa. Dahil sinasabi sa atin ng Biblia na habang papalapit tayo sa mga huling araw, magiging mas mahirap itong paniwalaan. Sa una, ingon sa uban, tuo lang kang Jesus, langit na, dili ralisod. Apan, gipagna sa Biblia nga mas maglisod pa kini. At nabubuhay tayo ngayon sa isang panahon kung saan susubukan ni Satanas na hikayatin kang talikuran ang imong pananampalataya. Magiging napakahirap paniwalaan na kahit ang mga hinirang ay maaring madapa at matisod gaya ng sinasabi ng Biblia. Kaya nga, dapat nato matutunan ang kasaysayan ng pagtubos. Alam mo, kahit sa labas ng mundo, sinasabi ng mga tao na kailangan mong malaman ang iyong kasaysayan, tama ba? Ang mga taong nakakalimot sa kanilang kasaysayan ay piyak na uulitin ito. Ganito rin ang sinasabi ng Biblia. Alam nating lahat ang talatang ito, di ba? Sinasabi sa Deuteronomio 32:7, alalahanin mo ang mga araw noong unang panahon. Isaalang-alang ang mga tao ng lahat ng henerasyon. Tanungin mo ang iyong ama at sasabihin niya sa iyo. Ang iyong mga matatanda at sasabihin nila sa iyo. Kita mo, alalahanin ang mga araw noong unang panahon. Bakit? Dahil sa loob ng kasaysayan ng pagtubos, mayroon tayong sulyap sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Meron tayong mga pahiwatig upang sabihin sa atin kung ano ang mangyayari sa huli. Verses! Kaya sa Isaias Kabanata 46, talata 10, sinasabi nito na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula sa mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nagawa, na nagsasabi, ang aking layunin ay matatatag at aking gagawin ang lahat ng aking mabuting kalooban. Kita mo, sabing Diyos, ipahayag niya ang wakas mula sa simula, tama ba? Simula sa Genesis, sa buong Biblia, tinatalakay nito ang mga huling araw. Mayroon itong mga sagot kung paano mangyari ang wakas at kung paano ito mabubunyag. Kaya nga, kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos at ang kasaysayan ng pagtubos. Hindi daw dahil interesado kami sa mga nangyari noon, pero dahil gusto nating malaman kung ano ang mangyari sa hinaharap. Kaya umaasa at nananalangin ako na lahat tayo ay maging masigasig hindi lamang sa pagbabasa ng Biblia, kundi pati na rin sa pag-aaral at pananalangin. Upang maihanda natin ang ating mga sarili na panatilihin ang pananampalataya anuman ang mangyari. Binabalaan tayong Biblia na huwag tayong magtiwala sa atong nakikita, kundi sa atong narinig mula sa Diyos, ang salita ng Diyos. Pero darating ang panahon na magiging lubhang nakakalito. Ano kaya ang mangyari? Kaya umaasa ako na lahat tayo rito sa Evergreen Church ay tunay na isa sa puso ang salitang ito at iukit sa ating mga puso. At anuman ang aming narinig at natutunan, naway ingatan ito ng banal na espiritu sa aming mga isipan. Para pagdating ng panahon, maalala natin ito, maalala at mapanatili ang pananampalataya.
upang tayo ay maging katulad sa mga Makabeyo. Yaong mga nakakakilala sa kanilang Diyos ay magpapakita ng lakas at sila ay kikilos, sabi ng Biblia. Kailangan nating magpakita ng lakas ng pananampalataya at kailangan nating kumilos ayon sa salita sa Diyos. Amen? Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kasaysayan ng pagtubos. Maraming salamat po sa pagtuturo sa amin mula sa inyong salita upang magkaroon tayo ng sulyap sa hinaharap at sa kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ama, dalangin ko na bigyan mo kaming karunungan, bigyan mo kaming kakayahang magkaroon ng pangunawa, at naway magkaroon kaming kakayahang mag-isip sa aming buhay upang aming mapag-isipan kung ano ang tama at kung ano ang mali, at kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan lahat ng ito binubura na ang mga hangganan, ngunit tulungan mo kaming mapanatili ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming bantayan ang aming mga puso gamit ang imong salita. Upang tulad din na Judas, Makabeyo at ng mga nakakikilas sa kanilang Diyos at nagtiwala sa kanilang Diyos ay maipakita natin ang espiritual na lakas. At sana ay makagawa tayong aksyon kung kinakailangan upang Diyos ay kilalanin mo na kami ay mga tunay na mananampalataya. Lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong gabay at protection sa aming mga buhay. Salamat kaayo sa imong mga grasya. Gitugutan mo kami na makasapi ning kalibutana. Og karon, gusto namong ibalik ang gamayng bahim, isip halad. Tulungan mo kaming ibagay ito ng may pusong nagpapasalamat, ng may masayang puso, at naway maging pagpapala sa atin ang handog na ito. Dalangin ko na buksan mo ang mga pintuan ng langit at ibuhos ang biyaya. Ang iyong pagpapala ay suma sa bawat kamay na nagbibigay upang kami ay laging may maipagpasalamat. Lubos kaming nagpapasalamat. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatan at idinadalangin namin ang lahat ni ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Purihin nato ng Diyos sa pamamagitan ng atong palakpakan.